Samantala, patuloy ang sinasagawa ng Metro Manila Development Authority para sa planong rehabilitasyon ng EDSA. Ito'y bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Aquino na tiyaking hindi magdudulot ng malaking abala sa publiko ang naturang proyekto. Para sa detalye, narito ang report ni Haji Caaminio. Aminado ang Metropolitan Manila Development Authority na maaaring matagalan pa bago ang implementasyon ng EDSA rehabilitation. Kasunod ito ng pansamantalang pagpapatigil ni Pangulong Aquino sa nasabing panukala kung saan inaasahang daan-daang libong motorista ang maapektuhan. Sa isang panayam, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na marami pang dapat paghandaan at isaayos bago ito tuluyang maipatupad, gaya na lamang ng rerouting schemes at alternatibong daanan. Kasabay nito, pinag-aaralan din ngayon ng MMDA ang panukalang ilipat rin o gawing flexible ang schedule ng pasok ng mga opisina at klase sa paaralan dahil sa magiging epekto ng rehabilitasyon sa daloy ng trapiko. Sang-ayon naman si Tolentino sa nais ng Pangulo na gawing iisa na lamang ang terminal ng provincial buses at sa katunayan ay tumatakbo na raw ang proseso nito. Dagdag raw kasi sa masikip na trapiko ang tinatayang 7,000 bilang buses. Sa ngayon ay pagtutuunan muna ng pansin ng MMDA ang pinatutupad na Bus Management and Dispatch System kung saan 3 bus terminals na lamang sa Malabon, Baclaran at Alabang ang isusunod nila. Maaari na din ngayong i-text ng ating mga kababayan ang plaka ng bus na kanilang sinasakyan at agad na malalaman ang pangalan ng kumpanya ng bus, pangalan ng driver at kung ilang violations na ang nagagawa ng driver. I-text lamang ito sa 0915-775-4702. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio.